Hindi raw magandang biro ang sinabi kahapon ni Vice President Sara Duterte na siya ang designated survivor. Posible raw na mauwi yan sa investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kung hindi biro, baka raw banta ang makahulugang pahayag na ito kahapon ni Vice President Sara Duterte. I am appointing myself as the designated survivor. Bahagi yan ang kanyang pahayag nang sabihing hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Kapag kasi sinabing designated survivor, ibig sabihin, ikaw ang papalit sakaling may masamang mangyari sa Pangulo. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, hindi magandang biro yan. Pwede raw siyang paimbestigahan, lalo't ang dating ng sinabi niya ay may mangyayari talagang masama sa presidente sa araw ng SONA. Napapasobra raw ba sa pag-Netflix ang bise? Sana raw maghinay-hinay at mas maging responsable ito sa mga sinasabi niya. Sinigundahan din si Gonzales ng Makabayan Block sa Kamara. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mukhang gustong maging presidente ni VP Sara sa pamamagitan ng pagligpit kay PBBM at sa ibang opisyal. Wala pang bagong pahayag ang Office of the Vice President at maging ang palasyo. Pero si Senate President Chis Escudero ayaw na raw patulan ang sinabi ni VP Sara tungkol sa pagiging designated survivor. Tingin niya, malinaw na ayaw lang pumunta ng Vice Presidente sa SONA. Malamang gumawa lang daw ito ng mas magaan na excuse. Kaya kung siya ang tatanungin, mainam na huwag na lang bigyan ng mali siya. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, bagamat walang batas sa pagiging designated survivor sa Pilipinas, totoo naman na ganito talaga ang papel ni VP Sara. I think siya naman talaga ang designated survivor, no? Being the Vice President. Hindi lang ganun yung terminology na ginagamit natin, but the Vice President is next in line to the presidency. No? So, yun naman yung, kumbaga, yung nasa constitution natin, yun yung responsibilidad ng isang vice president. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.